Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis, sa tanan nga mga mananagat ug mga mag-uuma, sa tanan usab nga nagsunod dinha sa tong Facebook, sa tong YouTube o dinha sa tong radio station DXDD. Ako pod nga timbaya sa tanan nga migreet nako sa usa ka malipayong kasumaran sa kong adlaw na tawhan. Ang dili nako kalimtan mao gyud si Honorable Junjun Sakin o gingon sab ni Congressman sa atong Deputy Speaker Henry S. Waminal nga mi greet yun nako nga mianhi sa akong panimalay yan ang gabi sa Nobyembre 11. Congressman Henry S. Waminal, salamat kaayo. Salamat pod ni Governor Philip Tan nga mihimo sa iyang greetings nga rin ako. Salamat po sa litson nga imong gipadala. Sa pagkatinuod ni atong birthday nako, wala gyud formal invitation, wala formal party tungod sa tong COVID-19. Hinoon, di man ta mo balibad sa moari diri, ato gyapong gi-entertain pero kanang gipa hugas gyud natong alcohol ug gingon man usab ato yung gi-observe ang proper protocols. Pero wala gyud koy bisita humana sa mga alas 3 sa hapon. Na mga bisita niya na sa paniudto kay mga pari pod, pero wa gyud formal party gyud kay ginadili sa COVID-19. Usbon ko ninyong tanan sa migreet nako ni Dr. Alice Padiranga, sa tanan pod nga nagpadala si Ma'am Cypress, si Merlin Cypress, naghatag pod og kining litson, si usapod sa atong tigpintal pod sa mga simbahan, nagpadapod og litson. Salamat kaayo. Salamat sa tanan nga migrate nako. Ato karong ako karon nga hisgutan ang atong pamalandong nining adlawng Lunes, Nobyembre 16, 2020, atong kutloon sumala sa Ebanghelyo ni San Lucas. Sa nagkaduol na si Jesus sa Jericho, may usa ka buta nga naglingkod o nagpakilimos diya sa daplin sa dalan. Sa pagkadungog niya sa paglabay sa panon sa mga tao, nangutana siya, unsa kini? Si Jesus nga taga Nazareth, milabay, mingon sila kaniya. Unya, misyagit siya, Jesus, kaliwat ni David, kaluy intawon ako. Tungod niini, gikasab-an siya sa mga tao nga naguna, o gipahilom siya, apan misamot, pagkusog ang iyang singgit. Kaliwat ni David, kaluy intawon ako. Busa mihunong si Jesus og misugo nga ang buta dadon ngadto kaniya. Sa nahiduol na siya, nangutana si Jesus kaniya, unsa may buot mong ibuhaton ko alang kanimo? Mitubag siya, Sir, gusto unta ko nga makakita pag-usab. Og giingnan siya ni Jesus, makakita ka, ang imong pagtuo mo'y nakaayo kanimo. Ug diha-diha nakakita siya og misunod kang Hesus ug nagpasalamat sa Dios. Sa pagkakita nini sa mga tao, midayeg silang tanan sa Dios. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, usbon ko mayong buntag natong tanan, mayong adlaw natong tanan, akong timbaya sa tanan nga nagsunod nining atong YouTube ug diha usab sa atong mga radio station sa DXDD, sa FM o sa AM. Ako pong timbaya sa akong mga kaliwat diha sa Tubod, Malingaw, Lanao del Norte. Ang mga apo o anak ni Lolo Raimundo Ibo. Ang ako gong mama, iyamang anak, although illegitimate. Pero ako gyapon nga gidahod ang ako mga igagaw din na sa Tubod, Malingaw, Lanao del Norte. Labi na gayod kay gipahibalo mong ko ni Jose Ibo Acol nga ana-ana karon sa kining Los Angeles, California. Mga 20 katuig na silang nagpuyo didto. Uban siyang asawa nga si Irma Bonggabong Acol nga taga Talairon, Oroqueta City. Mao na nga akong timbaya sa Tubod, Malingaw, Lanao del Norte, sa mga apo ug mga anak ni Tatay Raimundo Ibo. Ang akong mama si Aurelia nga nagpuyo kaniadto sa Kinasangan Pardo, siyudad sa Sugbo.
ang atong ebanghelyo maanindot kaayo. Naghisgot kini bahin sa buta. Si Jesus milabay niadtong lugara sa Jericho ug tungod sa kadaghan sa mga tao ang kanaas dili gayud mapugnan ug saba gyud kaayo. Moto ang buta nangutana kinsa man na. Pagkahibalo niya nga si Jesus mao ang milabay, misyagit siyang miingon, Jesus kaliwat ni David, kaluy intawon ako. Dinhi atong makita nga ang taong buta nga wala makakita kinsa si Jesus apan anaa sa iyang kasing-kasing ang mga kaayo ug mga milagro nga nahimo ni Jesus ug tungod ni ana siya misyagit ug miingon, Jesus anak ni David, kaluy intawon ako. First and foremost, we have to remember that it was prophesied that a Messiah would give sight to the blind, that the Messiah would bring good news to the poor. Unya tungod niini gipakita sa ato nga sa atong scripture writer si San Lucas nga Jesus is the Messiah because he will give sight to the poor, give sight to the blind, o sila ang mga buta mao ang pobre tungod kay sila galisod-lisod. Ug dinhi sa diha nga nadungog ni Jesus ang siyagit sa usa ka buta nga nagaingon, anak ni David, kaluy intawon ako, mihunong si Jesus ug mingon, kinsa kana siya? Ug mingon ang mga tao, ang buta. Ug mingon si Jesus, dad-a siya nga ri kanako. Sa ato pa di ay si Jesus naagyud ang kaluoy. We have always to remember that Jesus is the God of mercy. Nga mao gyud kini ang nature. This is the nature of Jesus. Immediately he would pity those who are in need of his mercy. Maluluyon ang atong Ginoo, maluluyon ang atong manunubos. Ug mingon siya, dad-a nga ri kanako. Ug sa dihang nagkadulanay sila ug nagtinan-away sila, si Jesus nangutana sa buta, unsa may buot nimong ipabuhat ko kanimo, alang kanimo. Ug ang buta miingon, gusto unta ako nga makakita pag-usab. Sado pa di ay kini diayng buta kaniadto nakakita ug miabot ang panahon nga wala siya makakita. Ug mingon si Jesus, makakita ka, ang imong pagtuo mo'y nakaayo kanimo. So Jesus healed the blind. Usa kini ka maanindot nga pagpakita sa gugma ni Jesus nga atong Ginoo matinabangon, nga atong Ginoo maluluyon. Maghisgot mi tag pagkamatinabangon o pagkamaluluyon. Ako yung tamong sangpiton nga we have to help, we have to assist our brothers and sisters there in Luzon who are victims of the typhoons Rolly, Quinta, Tonyo, o labi na gyud sa Ulysses. Dagko kayo ang tubig, unya dako ang baha, nga mas dako pa kuno sa kining bagyo Ondoy niadtong milabay nga mga katuigan. Muna nga, let us unite, let us show that we are all brothers and sisters, that much more we are Filipinos. Let us help the victims of the typhoons, Quinta, Rolly, Tonyo, o sa Ulysses. Sione, maluoy yun kayo ta kanila. Hapit tibuok nga Luzon, nag-antos yung maayo. Busa akong pasalamat, niyadtong nipadala, pinagi ni Wendell Talibong, si Mr. Manuel Castro, nga taga-abroad. Salamat kayo Manuel Castro, nga mihatag pinaagi ni Mr. Wendell Talibong in the amount of 5,096 pesos and 28 centavos. Busa akong pasalamat. Ako pong timbaya, akong pasalamat ngadto ni Helen Alcover Wigner nga ana karon sa Texas. Salamat usab sa imong mga kaayo nga rikanako. Wala pa kami makasugod sa home for the clergy tungod sa pandemic, pero salamat sa imong 25,000 pesos nga seed money para sa atong home for the clergy. Usbon ko ha, ang atong Ginoo maluluyon, ang atong Ginoo matinabangon. The moment
he saw the blind man, immediately he asked, "What do you want me to do for you?" Ug ang buta miingon, "That I may see." Sa ato pag ay, ang atong Ginoo gyud ay nanginahanglan gyud ay nga we have to articulate what we need. That is why it is very vital that we have to articulate, we have to pray what we need. Ato yung isulti ngadto sa Ginoo kung unsay atong gusto nga may tabo sa atong kinabuhi. Usahay mingon ta nga kay balo naman ang Ginoo, pero importante kaayo nining atong episode sa atong ebanghelyo karon, when the blind came to Jesus, our Lord asks him, "What do you want me to do for you?" And the blind man said, "That I may see." Sa ato pa di ay importante gyud kayo nga atong isulti unsay atong gusto, nga atong ilitok unsay atong gikinahanglan. Mao na nga karon sama sa atong Ginoo, ako nangayo kaninyo nga let us help the victims of the typhoons, Quinta, Rolly, Sioni, Tonyo ug Ulysses. Luoy gyud kaayo ang ato nga mga kaigsuonan. As I have said, better to give than to receive. And we continue to remember what Saint Paul has said, God loves a cheerful giver. Muna nga, atong tabangan ang mga nagkalisod-lisod. Unya, ato gyud silang tagaan kay nagsige gyud sila sultig, nag-ingon nga, "Please give us water, please give us food." Ang ilang yung gisultig yun, ang kinig yung practical nga kining kinahanglan karong adlaw nga makita po nato nga nangaguba ang ila nga mga balay. So, in the gospel, Jesus asks the blind man, "What do you want me to do for you?" And the blind man responded, "That I may see." Kita pod tingali nangayo ang atong mga kaigsuonan nga nahiagom sa biktima, nahimong biktima sa bagyo, labi na gayud nining latest nga typhoon gitawag og Ulysses. Daghan gyud kaayo ang nagubaan sa ilang mga balay, ang mga sakyanan nalintuwad, ang ilang nga mga balay nasudlan og tubig, unya miabot na gali sila, misaka na lang sila sa atop busa atong tabangan sama nga ang atong Ginoo nining ebanghelyo karon mitabang sa buta. Kita usab giawhag sa tong Ginoo nga mamahimo nga kamot, tiil, baba ug mukuot og pipila ka amount aron atong ipaambit ngadto sa mga nagkalisod-lisod. Unya, ang atong ebanghelyo mipadayon sa pag-ingon nga unya diha nakakita siya og misunod kang Hesus og nagpasalamat sa Dios. Importante gyud kaayo no nga kanabang the moment we receive help from others, then we must be grateful. We must acknowledge what they have done to us. Kanabang we have to be grateful the things that we received. Ug dinhi atong makita ang buta nga sa diyang nakakita siya, nahimo siya nga disipulo. Kita nga nakadawat sa mga grasya every day. We receive many gifts from God. Ato usab nga pasalamatan ng atong Ginoo ug importante kaayo nga mamahimot ang iyang disipulo pinaagi sa pagbuhat ug unsay mga baayong buhatonon aron atong ikapaambit sa ato nga mga igsuon. Mao man bitaw nga ang ebanghelyo niadtong Domingo kagahapon naghisgot man gyud og talento. Ang usa nakadawat og 5 talents, ang usa nakadawat og 2 talents, ang usa nakadawat og 1 talent. Ang nakadawat og 5 og 2 talents, they multiplied it. Pero ang nakadawat og 1 talent, nahadlok siya og iyang gilubong sa kining yuta ug ang atong Ginoo wa malipay tungod kay ang tawo nga mahadlok dili gyud makabuhat og unsay maayong buhaton. Mao na nga dili ta mahadlok kung kita nakadawat og grasya sa Ginoo, ato kining imantala. We have to proclaim that we receive gifts from God. If we have received something from other people, we have to acknowledge it, and then we have to be grateful for the things that they have extended to us. Mao na nga bisan asa kita kinahanglan magpasalamat kita sa atong Ginoo. Ug diha sa diha nga nakakita ang buta, siya nahimo nga disipulo ug sayang
sa pagkakita usab sa mga tao nga nakakita na ang buta, ila usab nga gipasalamatan ang Ginoo. What a beautiful scene. The blind was able to see, glorified the Lord. And when people saw that the blind has recovered his sight, they also glorified the Lord. So makatakod yun di ay ang pagpasalamat, makatakod yun di ay ang tao nga mapasalamaton. Mipasalamat siya sa Ginoo, o ang mga tao nga nakakita, mipasalamat usab sa Ginoo nga nakadawat ang usa nila kaigsuon sa panalangin gikan sa Ginoo. Pagtulon-an yun ni nato ha, nga dili ta masilos, unya dili ta masuko kun ang uban nato nga mga igsuon gipanalanginan sa Ginoo. Importante yun kaayo nga kita makadawat sa grasya, makadawat sa panalangin, o dili yun ta masilos sa mga tao, sa uban nga gipanalanginan sa Ginoo. Ang Ginoo kay balo man na nga mupahat-pakat sa grasya. Mao na nga unsay gikinahanglan niadtong uban nga mga tao, gihatag sa Ginoo aron ikapakita nga ang Dios mao ang tag-iya sa tanan. Usbon ko ang atong ebanghelyo karon would like to remind us that Jesus is the Messiah. Because He is the Messiah, He gives back the sight of the blind man, because it was prophesied in the Old Testament that the Messiah would bring back the sight of the blind, and also He would become the good news to the poor. And then the importance of articulating our needs to God. When the blind man was brought in front of Jesus, Jesus asks, "What do you want me to do for you?" And the blind man responds saying, "I want to see." Sa to pa di ay importante gyud kaayo nga musulti kita sa gikinahanglan at sa atong gikinahanglan. So Jesus as the Messiah, and then we have to articulate what we ask. We have to articulate what we need. Nya sa katapusan, we have to be grateful to the Lord, the things we receive from Him. Ato yung pasalamatan ang Ginoo. Mao gyud kini ang importante nga atong buhaton sa atong kinabuhi. Igsuon, ang mayong balita nga mao ang pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ako gyapon nga itimbayaha ang ako nga mga igagaw diha sa Tubod, Malinggaw, Lanao del Norte, ang mga anak ug apo ni Tatay Raimundo Ibo. Ako anak ni Aurelia nga taga Pardo. Unya ako po nga pasalamat ni agaw Jose Ibo Acol, uban sa iyang asawa nga si Erma Bongabong Acol, nga karon ano muyo sa Los Angeles, California. Unya ako pong birthday greetings karon ni Janice Sinilong. Birthday niya karon November 16. Busa ako yun nga pasalamat sa imong pagpangalagad sa dugay nga mga katuigan dinhi sa DXDD isip anaa sa accounting department. Usbon ko, Janice, salamat kaayo ug happy birthday. Bisan kung ikaw mo retire na, pero sa gihapon ang DXDD mapasalamaton sa imong serbisyo. Ako pod nga pasalamat ngadto kang Manuel Castro, ni Judge Sitaka, ni Ma'am Ma nga mitabang pod sa ato nga kining atong campaign funds para sa mga nabiktima sa typhoons. So ngadto ni Manuel Castro, ni Mr. Wendell Talibong, ni Judge Nimpa Sitaka, ni Ma'am Ma, ni Ma'am Helen Alcover Wigner, ninyong tanan, salamat kaayo. Unya ako pong condolence ngadto ni Mr. Melvin Manapol tungod sa kamatayon sa iyang asawa nga si Iris Manapol niadtong November 13. Si Iris, mi-greet pa nako happy birthday.
Kini kong mga Manapol family, taga Basilan, Isabela City, Basilan, unya very close to the church, kay ang ilang late father, si engineer Manapol, usaman ka engineer, unya matinabangon kaayo sa simbahan, gani ang iyang asawa, nga si ma'am, si usa ka district supervisor sa Isabela City, si ma'am Manapol, namatay while teaching, while giving seminar to the Couples for Christ. Nya mo na nga, they are very close, they are really serving the church in Santa Isabel Cathedral. Si Mrs. Manapol, si Engineer Manapol, nangamatay na ni sila. Unya, karong bag-o pod, si Iris Manapol, asawa ni Melvin Manapol, ang atong organist na dinapod sa kining cathedral, dina sa Santa Isabel Cathedral, Isabela City. Condolence, Melvin, condolence pod sa inyong mga anak. Unya, ako, nag-ampo, alang sa pahulay nga dayon ni Iris sa imong asawa. God is good, in spite of everything. We know that your wife, Iris, is now at the kingdom of God, at the paradise. Unya, kay siya maampuon, kay siya akong nakita nga matinabangon ug nagaalagad sa simbahan. Ako nakita gyud sa dihang na-stroke ka, Melvin, siya gyud ang muagak nimo. Siya gyud ang mupalakaw kanimo. Muna nga remember the days that she served to you as imong asawa, nagsakripisyo gyud siya. And then I remember a poem that says, life is a walk to remember. Our tomorrows are determined by the steps we take each day. The good news is, God walks with us every step of the way. Muna nga, Melvin, condolence, but at the same time, remember that life is a walk to remember. Our tomorrows are determined by the steps we take each day. The good news is, God walks with us every step of the way. Natong tanan, uban sa pangaliya, sa Birhen sa Kuta, ang Ginoo magapanalangin kanato. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. God bless. Mabuhay tayong lahat.